Hello? Hello. Hi, magandang umaga. Magandang umaga dyan po sa Philippines. Nasa wala ka sa Philippines. What's your name? Leb po. Ano na? Leb. Ano spell nung Leb? Leb. Leb. Parang Lebanon, ganon. Yes po. Ilang taon ka na, Leb? 32 po. 32. Okay. Yes po. Asan ka ngayon? Nasa KSA po. Kingdom of Saudi Arabia. Kamusta kayo dyan? Okay ba kayo Yes. dyan ngayon? As of today, kalmado naman po kami. Wala po kaming naririnig or natatanggap na alert. Na-alert. Sige, Ay, hindi po. Kalmado po kami. Okay. Naka-loudspeaker ka ba, Leb? Ay, hindi po. Ma-echo. Naka-handheld po. Ma-echo no? Wala kang kortina dyan. Nasa ako nasa loob ako ng kwarto ko. Baka marinig ako ng amo ko. Ay, nako. Sige. Anyways, gaano ka nang katagal dyan, Leb? Turning 4 years. 4 years. Hindi ka pa nakaka-uwi Yes, sa po. loob ng 4 years na yon? Hindi, na po, balikan na po. Nakailang bakasyon ka na sa loob ng 4 na taon? Isa lang po, tapos papauwi na rin. This May sana. Ewan ko lang, magbubukas pa ang airport. Wait lang. Patapos na ang contract mo. Opo, patapos na po ngayong May. Okay. Okay. Opo. Lapit na yan. Kinakabahan po ako. Kinakabahan ka? Ano ba kita? Papa J, nanginginig ako. Kaya? Nagpapawisan ako Opo, kaya po gagrab ko na po itong opportunity Anong mo? na to. Ang tagal ko na po naghihintay. Anong probinsya mo sa Pilipinas? Kaya kailangan ko. Nasa taga Mindanao po ako. Mindanao. Opo. Kasi yung may punto ka so, di ba? Ako may punto ako Ilocano yung punto ko North. Ay, ano pong punto ko Parang Bisaya. Opo, yes po. Taga Bukidnon. Uy, masarap ang pinya sa inyo, di ba? Opo. Talaga Product namin yan. Talaga bang pag nagpunta ka doon, talagang hektaryang pinyahan ba talaga yung makikita mo? Opo. Pag galing ka ng Cagayan de Oro, madadaanan mo talaga hektaryang pinya po. Di mura pinya sa lugar nyo. Sa ngayon hindi ko po alam ang kasi matagal na po akong wala ng Philippines since 2018 simulan mag-abroad ako tapos nahinto lang yung pag-pandemic. Okay. Pero mahilig ka sa pinya? Hindi rin po ako nakakain nun. Hindi ako mahilig sa pinya. Hindi ako mahilig sa pinya, Papa J, kasi yung bang... Papa Jackson. Ay, sorry po. Sorry po. Sige lang. Hindi. Kinakabahan kasi ako. Hindi ko alam kung totoo ba't kung kausap ko. Hindi, guni-guni mo lang to. Diyos ko, Lord. Kinakabahan ako, promise. Hindi kahit yung pineapple juice. Hindi ako nakakain gaano yan. Nainom yan Hindi, nainom ako ng pineapple juice pero hindi po ako kumakain ng pinya kasi yung dila at saka yung yung nagsusugat. Kasi di ba yung ma-acid kasi yan di ba? Oo. Tapos inaatake ng sikmura kaya iniiwasan ko yung prutas na yan. Kung ipagtabi siguro ang durian at saka yung pinya, mas kakain pa ako ng durian. Okay. Opo. Hala ka! Nag-PM yung pinya ngayon, nag-comment yung pinya Sabi nung pinya, di wag. Wala, nagalit na yung pinya. Ako kasi ayaw mo. Sige na. May asawa ka na ba? Actually, hiwalay po kami. Kasal. Kailan ka kinasal?
2011. 2011 kinasal kayo. No, 2012. 2012 kinasal kayo. Opo. Okay. Tapos naghiwalay kami Gaano katagal kayong magjowa bago kinasal? hindi kasi nag-asawa kami is 2011 tapos kinasal kami is 2012. Nag-live-in kayo ng 2011. Opo. Tapos 2012 kasal. Bago kayo nag-live-in, gaano katagal kayo magjowa? Hindi ko kasi parang 6 months. Saglit lang. Agad naglandi. Oo. Tapos kailan kayo naghiwalay? Oo. 2023 po. So, ilang taon din kayo, di ba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 11 years din. Parang gano'n na din po. Ba't kayo naghiwalay? Ewan ko kung tama po ba yung desisyon ko kasi May anak ba kayo? Lasinggero po siya. Opo, 2 po. Okay. Ilang taon na yung panganay? 15 years old po. 15. Okay. Opo. Teka lang, Tapos 10 years old yung pangalawa po. Ha? 10 years old po yung pangalawa, tapos 15 years old po yung panganay. Okay, sige. Ba't kayo naghiwalay? Actually, hindi ito ang problema ko, Papa J, pero isisimula ko na lang para mas maintindihan mo kung bakit kami Naguluhan naghiwalay. lang ako. 2011 kayo nagsama, 2012 kayo pinanganak. 15 yung anak ninyo. So, buntis ka na nagsama kayo? Opo. Kaya kayo nagsama, nabuntis ka. Opo. Okay, naintindihan ko na. Pero bakit 15 yung anak ninyo? Di kulang ng 2 taon yung kwenta natin. Hindi ko tinanong basta 20. Pinanganak ko kasi yung anak ko January 4, 2011. Opo, pinanganak ko siya. Tama. Tapos Okay na. Gets ko na. Tama naman yung math. Okay. Gets. Okay po. Pero actually, Papa Jackson, hindi po ito ang main problem ko sa itatawag ko sa iyo. Pero isisimula ako para mas maintindihan niyo po. Okay. Nakikipaghiwalay po ako sa kanya kasi 2021 is dito na ako sa Kiis-Inhon, 21 ng December. Tapos 22 ng December, 2022 ng July, medyo nag-shaky yung namin, komunikasyon, relasyon, sama-sama na. Tapos, kasi lasinggero siya, naiwan sa kanya ang 2 bata. Hindi lang kasi isang beses ako nagsasabi sa kanya na tigilan mo na ang bisyo mo, piliin mo na kami kasi pag ako ang napuno, wala na akong babalikan. At ang ayaw mo sa kanya ay yung paglalasing niya. Oo, tapos So, ikaw lang ang nag-work, siya walang work. Nag-ano po siya, nagda-drive po siya ng tricycle. Tapos hindi ko naman yun minamaliit. Kahit pa na hindi siya nagbibigay ng pera. Saan napupunta yung kinikita niya? Siya ang nagbabayad ng tubig, kuryente, nagbibili ng kumbaga may ambag din naman food. siya. Oo, pero pag once na humingi ako, tatanungin niya ako, ano yung pera, may pagkain naman. Well, may point naman siya sa part na yan. Pero may kailangan din ako na bilang babae. Yan, tama naman. Pero, wait lang. So, wala ka pa sa abroad doon time na yon? Yung aling taon po ba? Yung 2022? Hindi ka niya binibigyan. Oo, wala pa po. Mali wala naman pa yun. Siyempre, tama ka naman. May pangangailangan ka naman. Napkin mo. Since Di ba? Feminine wash. 2000. Lipstick. Oo. Di ba? Ganun, no? Tapos? Oo. Kasi since 2011 hanggang nag-2017, wala po ako sa abroad. 2018 up to 2019, totoo, tama. Kasi 1 year na ako sa Kuwait eh. Doon ako nagsimula na medyo aloof sa kanya. Okay. Parang, tapos,
Tiniis ko lang 'yun para sa mga bata kasi ayaw ko ng Mm. broken family kasi lumaki ako ng walang tatay kasi maaga kaming nawalan ng tatay. Eh, Ano, ayaw ko nawalan, parang iniwan o namatay? namatay po. Oh, sorry to hear that. Okay. It's okay, it's 25 years ago. Mm. Um, 'Yun, tiniis ko 'yun pero sa pagtitiis ko na 'yun sinasabi ko sa kanya na, "Iwasan mo na 'yan, kung puwede piliin mo rin kami kasi nga, ah, malalaki na yung mga bata." Sa paglaki ng mga bata, lumalaki Mm. din ang needs and wants. Mm. Tama naman. Hindi ako humihingi ng marangyang buhay, ang akin lang, Mag mabigyan natin sila ng tamang edukasyon ba, mm. Tama at naman. proper makita ng mga bata ba na okey sila ni mama, okey sila ni papa Mm. kahit mahirap. Mm. Ang galing mo, Oo, ang linaw-linaw mag-isip, I like that. O tapos? tapos Hmm. mas pinili kong magtiis ng ilang taon kaysa iwanan sila. Okay. Tapos, hindi ko pa pinaiyak ako. Mhm. Pumasok yung 2018, nagkaproblema ako sa amo ko sa Kuwait. Instead na siya ang mag-fix nun, malayo sa amin ang office sa Cagayan de Oro, ang main office ng agency ko. Hinahanap siya kasi nga siya ang first person to contact. Mm. Tapos pangalawa yung mama ko. Ano naging problem mo sa ano, sa saan yun sa Maltreatment po. oh my God, oh. Oo, kaya nga napauwi ako kasi lack of food, lack of marami akong problema sa Kuwait dati. 'Yun tapos ano 'yun ang pag-contact ko sa kanya pahirapan kasi kinukuha yung cellphone ko. Naku po. Binubugbog na ako ng amo ko doon tapos kung hindi ako tinulungan ng kasama ko, ng mga So nalaman kasusulo niyang ng mga anak. nangyayari sa yun, hindi siya nag-ano? hin Hindi siya po, parang relax lang, Oh my nonchalant na my para bang God. walang nangyari. Parang hindi naman siya concerned Tapos sa'yo. Oo, tapos ang kinontak ko yung yung ate niya, tapos sabi ko sa ate niya, "Ate May, puwede bang tulungan mo ako dito kasi ganito, ganito." Sabi niya, "Yung asawa mo kasi si ano, tawagan mo na." Sabi ko, tinawagan ko na, hinahanap siya ng agency kasi nga ganito ang nangyari. Ang sinagot niya sa'kin, Ate May, wala daw siyang pamasahe. Siyempre 'pag gano'n gagawan mo na ng paraan yun, 'di ba? Kasi emergency na yun, Oo, eh. super emergency po, urgent po yung pag-rescue sa akin. Diyos ko po. Kasi, buhay na yung kapalit ko dun, hindi na ako Mm. makalabas ng kwarto ko. Gano'n na yung nangyari, sabi ni Ate May. Sige lang kasi kakausapin ko siya, yun kinausap siya. Hindi talaga siya pupunta kasi nga wala daw siyang pamasahe. Ang gumawa ng paraan nun para ma-rescue ako, yung kapatid niya nakikipagnegosasyon sa, agency. Yun, nasalba ako doon, nakauwi Di ako na. umuwi ka ng Mindanao nun? Oo, Nung nag-stay pa nagkita ako kayo, ng anong paliwanag niya sa'yo? Hindi nag-sorry ba, gano'n? walang salita po. What? Wala akong narinig na Ibig mo kahit sabihin sa'kin hanggang kumusta. makauwi ka ng Pilipinas, ibang tao ang gumawa ng paraan? Opo, kapatid niya. Oh my God. Kaya kaya ngayon hindi ko din masisi na alam ko namang kasalanan ko na Alin? Wala pa akong nagkaka narinig na kasalanan mo. Ba't may nagawa ka ba? meron. Ano? Hindi, ito na po yung kwento ko. Pumasok ko noong 2021, hindi napakahabang kwento po. Hmm. Before po ako pumunta ng Saudi ng 2021, July po may nangyari din. Ano Sa nangyari? Pilipinas pa ako. Bininta niya pong yung lupa. Hindi ko po alam. Kanino yung lupa? Binigay po ng parents niya sa amin. Magulang Sabi, niya. oo, bininta ng dalawa ng kapatid niya. Teka lang muna. Anong dahilan ng pagbenta niya? May pupuhunan ng Hindi ko, negosyo, gano'n? hindi ko alam. Hindi ko alam, Papa Jackson, May kasi pinapuntahan ba yung yung huli, pera, gano'n? wala. 6,000 buo lang po ang nahawakan ko.
Gaano kalaki, Oo, kasi gaano kalaki yung lupa? 600 square meter. Nung binigay sa inyo ng magulang niya yung lupa, ano yung intention ng lupa na yun? Ano kasi yun, kumbaga sa magkakapatid nila may tag-iisa silang parte. Mm. Oo, bawat kapatid nila may tag-iisang parte. Eh, hindi ko alam kung anong intensyon ng kapatid niya Binili sa or kanya yung anong lupa. intensyon nila. Bininta nila sa iba. Sa iba. Opo. Mag-asawa kayo, hindi may karapatan ka malaman yun. Oo. Tapos ang nakabili nun is teacher ng bunso kong anak, na Ay, ninang pa ng anak ko. kaya mo lang nalaman. Kaya ko lang nalaman kasi pumunta ako ng school, may meeting nun eh. Pumunta ako ng school, tinanong ako ng teacher ng anak ko kung ano ba yun? Kailan ba daw magpapabarangay kasi magagawa ng kasulatan. Nagulat ka Eh nun. hindi nagulat ako. Sabi ko, anong kasulatan po? Sabi ko kay teacher. Ganito, sinalaysay niya. Sabi ko, ha? Pero hindi ako nagpalatanga, hindi ko alam para makuha ko yung details. Information. Lahat, kinuha ko lahat. Okay. Tapos sabi ko, pupunta tayo doon kay Ma'am, ipangalan ko na lang si Ma'am Mar. Punta tayo kay Ma'am Mar, sama mo ko. Sabi niya, bakit? Anong meron? Sabi niya. Sabi ko, basta pumunta tayo dito, sama mo ko. Ay, ayaw niyang pumunta doon. Sabi ko, bakit takot kang malaman ko? Alam ko na, huwag ka nang magsinungaling. Tapos wala na yung pera. Pero hindi cash basis po ang pagkakuha ng payment. Installment. Opo. Tapos, kubali, ang nabayad po lahat ng buyer nila is umabot na ng 125,000. Eh, hindi ko yan nahawakan. Saan yung dinala yung pera? Hindi ko alam. Tapos, ang nahawakan na ibigay niya lang sa akin ng bukas kasi pinipilit ko saan ang pera. Kailangan ko mahawakan ng pera. 6,000 lang po ang binigay niya sa akin. Number one na rason yun na doon ako mas nag-detach. So ano yung binabanggit mong kasalanan mo kanina? Nakahanap po ako ng ka-LDR ko. Yun lang. Opo. Pero we are legally na nag-usap na kami. Alam na ng both families namin. At saka yung anak namin na dalawa na wala na kami. Tapos, ang main problem ko is itong ka-LDR ko, kung itutuloy ko pa ba or I should stop na. I don't know what to do. Teka lang, alam na ng tatay ng mga anak mo na wala na kayo? Oo, nag-usap na po kami. Tapos na po kami nag-usap na cleared na po. Nakikipagbalikan siya. Tapos sabi ko, bakit pa ako babalik? Kung nakawala na ako sa isang kulungan, para akong pumulot ng bato, papukpok ko sa ulo ko. Okay. Bakit mo naman gusto makapag-iwalay sa jowa mo yan? Ganito po kasi yun. Nagkakilala kami sa isang dating app. Huwag mo nang sabihin, anong kulay niyan? Violet. Ano kaya yun? Hindi ako pamilyar sa mga ano. Taga saan Starting yung with letter L. Taga saan yung lalaki? Taga Cavite po. Taga Cavite. Pero we are both OFW workers po. Okay. Nung nagkakilala kayo, nasan yung lalaki? Sa Europe. Okay. O tapos? Hindi ko po ma-explain kung anong klaseng personality meron siya. Kasi po siya private person. Ano na? Private po ang personality niya. Like, private person? Pero wait lang, excuse me. Ayan, nabobola ka, no? Natatanga-tanga ka, no? Private person, nasa dating app ka? Walang private person sa dating app. Dating app, private person? Naniniwala ka? Wait lang. 1 year na kasi kami, Papa Jackson. Wait. No. Dating app, tapos private person ka?
Siya po, siya po. Kaya nga, naniniwala ka na nasa dating app siya, pero private person siya? Opo. My God. Uso pala tanga ngayon, ano? Sorry naman. Papa Jackson, sorry na po. Paano mo nasabing, huwag ka mag-sorry sa akin. Paano mo nasabing private person? Bakit? Kasi actually, po, una ko pong hinanap sa kanya, sige, patunayan mo sa akin na hindi to dummy account ang gamit mo. At saka ikaw ba talaga tong kausap ko? Pakita mo yung ID mo. Okay. Okay? Sabi niya, hindi daw dummy account ang gamit niya. 162 friends. Actually, maliit din man ang friends ko eh. Tapos, consider ko yon. Tapos ang ID niya, sabi ko, ang ID mo, pinakita niya yung company ID niya pero walang mukha niya, pangalan niya lang. So, consider din yun. Considered, wait lang, anong kahulugan ng considered? Pinalagpas ko po. Abobo. Sorry naman. What? Opo. Matapos? Magwa 1 year na kami. Hindi Tapos, mo para nakikita mukha niya. nakikita, nagbi-video call po kami. Okay. Opo, araw-araw po kami nagbi-video call. Pero from nagbago po siya ng September. Hindi pa kayo nagkita in September. person, tama? Hindi pa, but we are planning to meet this April or May kung makakauwi kami parehas. Okay. Mhm. Kasi 1 year pa din siya sa Europe eh. Mhm. Tapos ako pa uwi na. Ilan ang Tapos sabi ko friends niya sa Facebook? Sa FB? 162. Okay. Normal sa'yo yun? Oo. Hindi ko alam kasi yung sa akin naman maliit lang din naman eh. Okay. Tapos yung nag-start kami hanggang August, okay pa kami noon. May mga kailangan ko bang i-detail kung paano kami nag-shaky or parang sana para maintindihan ko. Yung month of August po is kami, parang 2 months pa kami yata nun. Pumunta siya sa ibang lugar, sa ibang panig. Bali, kumbaga sa isang sabi ko na lang sa isang, anong tawag ba doon? Kasi sa ibang province ng Log City nila. Sabi ko sa kanya, ilang araw ka doon? Sabi niya, 3. Actually, may komunikasyon kami. Okay. Sabi ko, sinong pupuntahan mo? Sabi niya, tita niya daw. Sabi niya, tita niya daw. O sige. Habang nag-uusap kami, sa taxi pa siya, nag-uusap pa kami, naka-video call. Hanggang sa dumating siya sa bahay ng tita niya, may sumundo sa kanyang bilang isang babae. Sabi niya, ikaw ba yung kaibigan ni ano? Hindi ko narinig, nakalimutan kong pangalan. Sabi niya, opo, ako po yun. Sabi niya, sige, pasok ka, nasa duty pa, pauwi pa yun. Sabi niya. Okay. Sabi ng babae. Tapos, bigla niyang pinatay ang call. Yung time na yun, bigla niyang pinatay ang call. Tapos, pagpatay niya sa call, pagbaba niya ng call, chinat ko siya. Sabi ko, bakit mo binaba ang call? Hindi naman kita ginugulo o hindi man naman ako nang gugulo. Gusto ko lang marinig. Ang point ko doon is gusto ko lang marinig kung anong punto niya, bakit siya pumunta doon, kung wala siyang tinatago. Hindi na siya nag-reply. Miniscallan ko siya, hindi niya ako sinasagot. 3 miss call. Sunod-sunod, hindi niya ako sinasagot. Umabot ako ng 1:30 a.m. every 30 minutes bago siya mag-reply. Tapos, sabi niya, saglit lang. Tapos, 30 minutes, tatawag siya. Sabi ko, ano mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Natutulog na ako, may trabaho pa ako kinabukasan. Isang gabi yung wala akong tulog kasi nakabantay ako sa kanya. Okay. Kung tatawag siya kasi nga every 30 minutes. And pagka kinabukasan na yun, hindi siya tumawag, online siya pero hindi siya tumawag. Sabi niya, walang signal. Sabi ko, ginagawa mo kong tanga? O inuuto mo ko? Kailan pa nawala ng signal ang Europa?
Sabi ko sa kanya, hindi, sininya lang ako noon. Tapos tatawag siya 7:00 ng gabi dito sa akin. Okay. 7:00 ng gabi sa akin. Every night siya tumatawag, hindi siya tumatawag ng araw. At saka, ang pinagtataka ko pa noon is sa seaside siya nagtatawag. Sa seaside po siya tumatawag. Sabi ko, ipasok mo nga ako sa bahay, parang gusto kong tignan yung ambience ng bahay niyo, kung anong decoration, kumusta ang saan kayo natutulog, anong ginagawa niyo. Hindi niya ako ipasok kasi nga wala daw signal sa loob ng bahay. Sabi ko, niloloko mo yata ako eh. Wala. Sige lang. Sabi ko, sige lang. Magkahulihan lang din naman tayo. Dumating ang September hanggang nag-December. Doon na talaga na parang tagilid na, as in nagkalabuan na yung komunikasyon namin na sa isang beses, isang araw na siyang tumatawag. Ganun. Tapos, yung may assurance naman siya na wala akong babae dito, nasa bahay lang ako, ganito. Pero siguro, totoo naman din kasi pagpasok ng kumpanya, sinasama naman ako. Paglabas na galing kumpanya, sinasama din naman ako. Kahit na kumakain, naka-video call kami, minsan sabay kami kumakain. Lahat ng gawain niya, ng daily routine niya, akaalam ko kahit na oras na duty niya, kumbaga, nakasanayan ko na ba kung anong ginagawa niya araw-araw. Yun. Tapos, hindi ko alam kung ang kinakaba ko, kasi sabi niya single daw siya. Ang kinakaba ko, baka may asawa siya sa Pilipinas. Kasi ayaw ko pong makasakit ng kapwa ko babae. At saka ayaw ko po yung makasira ng pamilya. Kasi sira na ngayong akin, manira pa ako ng iba. Pero maganda yan ha. Naghanap ka ng jowa online sa ganyan-ganyan ka. Diyos ko. Sorry naman. Diba? Maghanap ka ng jojawaan niyo online sa maghanap ka na matino. So ituloy mo yung kwento. Tapos tapos ito pa Papa Jackson. Sa part niya, sa akin po, may assurance na po siya na hindi na po mangingialam yung ex ko kasi nga may usapan na kami. So, alam na ng magulang ko na may bago akong ka-LDR ngayon. Okay. Alam ng mga kapatid ko, lahat, mga kaibigan ko, alam na. Pero, in the other side is sa kanya, hiding po siya. Problema na niya yun. Di mo na problema yun. Wait lang. Wait lang. Ang pinag-uusapan dito ay yung jowa mo sa Europe? Opo. Hindi alam ng mga relatives niya na jowa ka niya? Opo. Wait lang. Yung mga friends niya sa Facebook, nakikita mo ba? Hindi po. Nandun ba yung mga nandun ba yung mga kamag-anak? Wait lang. Nandun ba yung mga kamag-anak niya na dapat makilala mo para malaman kayo? O wala doon? Yun ang tanong ko kasi hindi naman siya nagpo-post eh. Di dump account yun. Wala siyang pinopost. Normal ba yun? Ako po ang abnormal. Hindi po. Hindi siguro. Hindi ko alam. Kasi sabi mo, hindi ka kilala ng mga kamag-anak niya. Tama? Oo po. Kahit isa. Yung mga kamag-anak niya na gusto mong makilala na andun ba sa list of friends niya? Kasi yung friends niya is siya lang ang makakakita. So kahit ikaw hindi makikita? Hindi po. And you still think it's normal? Hindi ko po alam. Pa Jackson. Natanong kita, you still think it's normal? Maybe it's no. No. Oh, sa'yo na galing yan. Anong tanong mo sa akin? Should I stop or... Of course. Hindi ko pa kasi alam. Of course.
Ang problema sa inyo, hahanap kayo ng jujuwaan nyo online, hahanap kayo ng quality. Tapos ito pa Papa Jackson, tinanong ko siya, sabi ko, yung October na, sabi ko, huwag mo akong tatawag-tawagan kung wala ka naman lang plano kasi it's just a waste of time para sa akin kasi may mga anak akong mas priority. Ang gusto ko is, kung may plano ka, magsabi ka. Tapos sinagot niya ako na, yung plano natin, saka na natin yan pag-usapan pag nagkita na tayo. Hello? Hello? Papa Jackson naman. Papa Jackson naman. Sorry po. Huwag ka mag-sorry sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Mabubugbog ako ng mga kaibigan ko pag narinig to. Kilala ko nun. Anong tanong mo sa akin? Actually, marami na silang against dito. Anong tanong mo sa akin? Wala akong pang-alam kung sino against sa'yo. Tinawagan mo ako. Anong tanong mo sa gagawin akin? ko? Humingi po ako ng advice na magigising ako sa katotohanan na maumpog yung utak ko. Hindi na kailangan yan. Alam mo na kung ano mali. Ikaw nga nagsabi sa akin eh. Actually, Papa Jack, ginos ko na siya ng 35 days eh. Tama na yan. Maghiwalay na kayong dalawa. Make it official na. Oo, nawala po. Hello? Hello? Ay, hindi ko po yun narinig yung huli pong Sabi sabi ko, ko. tama na yan. Make it official na. Huwag mo nang i-ghost. Magpaalam ka na maayos. Kung sakaling naging sinungaling man yan sa'yo, yung kanyang identity, I have a feeling that yung alam mong pagkatao niya is not his real identity. Yes po. Alam mo yan, ramdam mo. In denial. Yes, ramdam mo yan. Imposible hindi mo ramdam yan. Tama? Naging in denial lang siguro ako kasi parang siya na ang parang ano ko ba, kasama ko sa araw-araw. Nakasanayan ko na. Ikaw mismo habang kakwentuhan kita, alam mo yung mga mali sa nangyayari sa'yo eh. Hindi ko nga kailangan ikwento, hindi ko nga kailangan pag-usapan eh. We don't need to discuss this kasi ikaw mismo, you're telling me exactly what's wrong with your story. Ikaw mismo. Diba? Oo po. Sabi mo ginost mo ng 35 days. Paano ginost? Di mo pinapansin? As in, no contact po. As in, yung mga tawag niya hindi po sinasagot. Tama na yan. Once and for all, kung naging sinungaling man siya sa relasyon ninyo, ikaw ate, ibigay mo na yung dignity sa sarili mo na magsabi sa kanya na maayos. Hanggang dito na lang to. Pero ang mali ko lang po, Papa Jackson, ginost ko siya ng 35 days. Nagkontak kami ulit ng January 6 hanggang ngayon po. Ganun pa rin naman payo ko sa'yo, makikipag-iwalay. I'll tell you something. Ready? Okay po. Yes, sir. Yes po, Papa Jackson. Okay. Yes po. Makinig ka mabuti ha. Opo. You met this guy on a dating app. Tama? Yes po. Huwag na tayo maglokohan pa. Karamihan ng tao sa dating app, manyak at malandi. Karamihan. I'm not saying all, I'm just saying karamihan. Kasi landian lang naman talaga yan eh. Yung iba magkakatuluyan, yung iba maglalandian lang talaga. Siguro ikaw, naghahanap ka na makakatuluyan. Tama? Siguro po. Yung may makakausap ako. Kasi wala talaga akong makakausap eh. Hindi ko alam kung parehas kayo ng agenda. Pananaw. Pero imagine mo to ha. Nagkita na nga lang kayo sa dating app. Nagkita na nga lang kayo sa dating app. Teka, yung lamok. Ang kulit na lamok na to. Ano ba itong lamok na to? Nagkita na nga lang kayo sa dating app.
ang tanging pwede niyo lang gawin para maging maayos yung tiwala sa bawat isa ay maging totoo sa mga pagkatao ninyo. Tama, mali? Tama po. Okay. Pero ako po, Papa Jackson, Hindi yun ikaw ang ang side tinatanong ko. ko. Naging, Hindi ikaw, okay, sorry po. siya. Imagine mo, ikaw mismo, alam mo na yung account niya sa FB ay fake. Alam mo yan. Huwag mo tayo maglokohan na hindi mo alam. Kaya mo hiningian ng ID kasi alam mo na parang hindi totoo. Tama? Po. Di ba kaya ka humingi ng ID kasi hindi ka naniniwala? Tama, mali? Tama po. Otherwise, hindi ka hihingi ng ID. Tama? Opo. Okay. Humingi ka ID. Yung ID mo totoo o hindi? ID niya po, parang name tag niya sa yung name tag niya sa Pero ba't walang company picture? nila. Ang point ko Oo, dito, walang ang picture. point ko dito, Lev, is that yun na lang yung mga bagay na pwede yung panghawakan para maramdaman mong totoo yung taong kausap mo kasi online mo na nga lang nakilala. Yan din ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, Wag mo Parang fair. stop. Don't patronize Sorry me. po. Wag mo sabihin sinabi ko sa kanya, pero nakipagrelasyon ka pa rin. opo. You are fully aware, Tinuloy. you are fully aware of all the red flags and yet nakipagrelasyon ka. Opo. Tinuloy ko pa rin po. Galing ka sa walang kwentang lalaki ngayon, pupunta ka naman sa peke. Sorry po. Kapag sorry sa akin, ginagamit ba yung utak mo sa part na yan? Ha? Papa Jackson siguro nag-ano lang ako. Longing for someone Andun na tayo. Andun na tayo. Okay, sige na. May makakahanap kayo ng kakwentuhan online. Ba't yung jujuwain? Kung alam mong doubtful ka raw, di ba? Umpisa pa lang. Ba't kailangan makipagrelasyon ka kung alam mong doubtful ka? Ikaw na nagkwento eh. Kaya mo siya binivet, no? That's why you were vetting him kasi wala kang tiwala sa pagkataong pinakilala niya sa'yo. Tama, mali? Opo. Ba't mo pa ginawa? Am I making sense? Yes, Papa Jackson. May video ba kayo niyan? Ay, wala po. Good. Hindi. Tatanong ko lang Wala. kasi karamihan ng ganyan, yan ang habol. Ay, hindi po, Papa Jackson. Kasi, Oo na, sige na, okay na yun. Tama na sa akin yung wala, okay na yun. Hindi mo na kailangan paliwanag. ay, wala po. Pero Wala nag-try po siya akong humingi. Oo, pero sinabi ko sa kanya, kung yan ang habol mo, hindi ko yan maibibigay. Humanap ka na lang ng iba na matatarantado mo. At least sa Sorry part na yun, po. matalino ka. Yes naman. May dignidad din ako kaunti. Tama. May matalinong Hindi bobo pa ka naman po pala. ako. Sorry naman. Ano ka ba? Patuloy mo na yung relasyon na yan. Patuloy mo na yung relasyon na yan. Okay? Yes po, Papa Jackson. Humingi lang po ako ng advice po. Yung bang magiging hindi naman siguro masama pumasok sa isang relasyon kahit kasal na. Well, sa part na yan kasi, kanya-kanya tayo dyan eh. I cannot dictate to you your morality, no? Because morality is dictated by what's acceptable and not acceptable to you. I cannot dictate that to you. But if you're asking me personally, well, of course, I am with you. Nagigets ko yung pinagdadaanan ko yan eh. Pero hindi ko pwedeng i-impose sa iba yan. Oo, pero sa part ko po, alam po niya nakasal ako. Wala po akong tinago. Inyo na yan.
Sorry po. Naging ano It's okay, it's lang okay. po Don't siguro apologize. ako. This is my job. Trabaho ko to. Don't apologize to me. That's okay. Ano lang po kasi eh, yung bang pagod ka, tapos isang kumusta ng Tigilan. pamilya mo No, wala. no, 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 no. Ayokong marinig yan. Dahil pag inuohan ko yan, baka isipin ng lahat ng OFWs na nakikinig sa atin, okay lang pala lumandi online kahit na maluloko ka na kasi nga boring ka o bored ka. Hindi ako maniniwala dyan. I will not agree to that. Hindi yan totoo. Okay po. Sorry po. Kaya mo yan, ha? Makakatagpo ka rin na lalaki matino. Sorry, Narinig, maraming narinig mo na ba yung yung linya ko na you will always attract your own kind? yes po. Ano kahulugan nun? Yes ka ng yes, ha? Ano Sorry. kahulugan nun? Nasa nanggagaling sa iyo ang attraction ng isang tao kung mabuti ang iyong puso at may respeto ka sa sarili. Ay, nako. Mali. Mali! Ay, mali pala ako. Gutom lang siguro. Hindi naman Kapag mali yung ako, sinabi wala mo, pa parang- akong dinner. Hindi naman mali yung sinabi mo, pero hindi yun ang kahulugan. Pag sinabing you will always attract your own kind, kung malandi ka, makakatagpo ka ng manyak. Ay, naku. Kung matino ka, makakatagpo ka ng matino din at aalagaan ka. Ganun lang kasimple yan. Kung easy to get ka online, jowa-jowa ka online, kahit alam mong lolokohin ka, gaya nangyari sa'yo, kung magpapakatanga ka sa mga lalaking bubulahin ka online, makakatagpo ka ng mambobola sa'yo. Nakatagpo ka nga. You will always attract your own kind. Okay? Okay. Focus ka muna sa trabaho mo tsaka sa mga anak mo. Kaya ka nga naandyan dahil dun eh. Opo. Diba? Hindi naman po ako, wala naman pong palya para sa anak Well, lang good. po. Gets ko naman Kasi mahirap. wala namang suporta yung tatay niya eh. Nag-gets ko naman kasi hindi naman madali mag-OFWs. Siyempre bored kayo dyan. Pero hindi ibig sabihin na dahil bored ka. Diba? Wala kang magawa. Papa Jackson ngayon. Hoy! ko lang May po sinasabi ito ako! nagawa. Ay, sorry. Hindi na nakikinig. Sorry. Sabi ko, hindi naman ibig sabihin na dahil bored ka dyan, kahit maluloko ka na, magpapakatanga ka para lang ma-entertain ka. Okay? Opo. Ano you were saying? Pa? Hayaan mo na nga, ang gulo mo kausap. Papa Jackson naman eh. Ulitin mo kasi yun. Ang hina ng boses mo. Okay na. Hindi mahina boses ko. Daldal ka kasi ng daldal ang magkasalita ako. Sorry naman. Sabi ko makakatagpo ka rin ng lalaking matino. Darating din yan. Okay? Opo. Hep hep? Thank you po. Hooray. Yan. Okay. Good. Good morning. Good morning Salamat po. Thank you po, sa Papa pagtawag. Jackson. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po.